dear beloved, Boss Mike Cervera. Biruin nyo yung DDS na yan, mga kababayan, imbis na ipagtanggol yung sariling atin, abay parang pinagtatanggol pa yung iba. Oh, tignan ninyo. Eto, pasok! Oh, Inagaw? Tayo rin sabi, dapat lang talagang kastiguin to. Oh, sa mga hindi nakakakilala din eto si Mark Lopez. Isa hong kilalang DDS vlogger. Nanuknukan din ng fake news. At saka aminado naman siya. Fake news talaga siya. Kaya wala nang dapat na pag-usapan kung fake news o hindi. Di ba? Kung aminado kang fake news ka, fake news ka na talaga. Eto na mga kababayan. Pakinggan ninyo. Pasok! ano po ba yung atin na inagaw? Tayo rin po nagwa-water cannon, Mr. Chair. What do you mean that the Philippines is using what? Kita nyo, sabi nyo, tayo rin nagwa-water cannon. Ano po ba yung inagaw? Kita nyo mga pananalita yan, parang hindi Pilipino. Imbis mga kababayan na ipagtanggol yung sariling atin. Imbis na ipagtanggol yung ating mga Navy, Coast Guard dyan, na nagpapatrolya. Mga kababayan, parang inalispusta. Parang inalipusta pa niya, mga kababayan. Ganyan ang mga ugali ng mga DDS. Maliban na lang sa mga pink palaka natin, mga kababayan. Alam nyo naman. Oo, na hanggang ngayon, hindi pa rin nila mga kababayan, nabibisto. Kung sino kaya yung ating mga pink palaka doon kung si Pangulong Bongbong may Trojan horse, tayo may pink palaka doon. Nagalit na tuloy si Paduano. Paduano, birahin mo! Water cannon. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Fake news po ako. Mr. Mark Lopez, Aminado, mga kababayan. Fake news talaga siya. Pakinggan ninyo kung ano nangyari dyan. so dito po sinasabi ni Commodore J. Tariela na meron ka daw pong mga isinusulat na hindi makatotohanan laban sa kanya. Pwede mo po bang ipaliwanag ito? Liwanag mo. Kita nyo, ginisa talaga isa-isa. Mga kababayan, yung mga DDS dyan. Sabi ng mga DDS, bakit hindi nyo ipatawag si Mike Cervera? Bias kayo, ito, mga kababayan ko, sa inyo, una na kayong makakaalam. Mga DDS, kapag ka ako inimbita, sigurado hindi nyo magugustuhan. Pag ako inimbita dyan, at pag ako nagsalita dyan, hindi nyo magugustuhan. Sigurado maraming iiyak talaga. Ibibisto ko kayo Lahat ng nalalaman ko, sasabihin ko. Pag tinanong ako dyan, alangan na magsinungaling ako. Ayoko naman na makasuhan ako ng perjury. Bakit ho? Manunumpa ako Diba? Manunumpa ako na magsasabi ako ng buong katapatan Dadaigin ko si Sara. Kung si Sara ayaw manumpa kasi fake news siya. Ayaw niyang gamitin sa kanya yung kasinungalingan na sasabihin niya. Ako hindi. Sasabihin ko, manunumpa po ako dahil hindi po ako kagaya ni Sara. Si Sara Duterte po, kaya po ayaw manumpa dahil po lahat ng sasabihin niya ay puro kasinungalingan. Ako'y manunumpa dahil ang sasabihin ko ay buo na katotohanan sa abot ng aking kaalaman. Yung ganun sana. Kaso nga mga kababayan 3.5 pa lang daw yung nagla-likes. Magte-10,000 na tayo kanina pa. Sa mga iba naman yan, yung 5,000 mahigit. Baka naman. Baka gusto nyo naman lumuhod pa si Arnold Lopez sa inyo. At saka si Pudi ko. Si Risa Morales. Si Emma Ordonez. Gusto nyo, paluhurin pa natin sila sa inyo. Talay! Baka po si Commodore Tariela po ang dapat magpaliwanag kung ano po yung sinulat ko. Nako, ayan na nga ba sinasabi ko. Diba? Dapat pinaliwanag mo na yan. Hindi mo na pinaabot. Kasi pagkaganyan magiging ugali mo, talagang gigisain ka ng gusto. Ako, pag sinabing paliwanag ko, basta naalala ko, sasabihin ko. Last February 5, 2025, he posted it on his X account. Si J. Tariela ang masigasig na nagbebenta niyan. Sponsored by Biden administration. And also last August 23, 2024, he said
patriotism my ass. Kayo kaya ang taksil sa bayan dahil sunod-sunuran kayo sa dikta ng Amerika. Kita nyo, dinamay pa niya yung Amerika, mga kababayan. Hindi na to nahiya, mga kababayan. Palibasa, mukha siyang inchik eh. Siguro, kaya ganun, mga kababayan. Kasi mukha siyang inchik. Oo, may lahi siguro to eh. Oh, Mark Lopez, tanong ko lang, may lahi ka bang inchik? Oo. Baka naman na, baka ninuno mo si, sino yun? Yung pirata? Si Liman Hu ba yun? Basta yun. Yun na yun. Gusto mga DDS kayo. Tuloy. Booking na ang kawalang hiyaan mo, Jay Tariela. Mr. Mark Lopez, you're questioning the patriotism of one of our uniformed personnel. You describe him as a lapdog of the Mga, kita mo? Uniform, men in uniform yan. Mayroong star. Tapos gaganyanin mo, babastusin mo lang. Uncle si Michael yan. Sige, tuloy. US because he's Yun, si Lima Hong. Hindi kaya ninuno niya yon? Si Lima Hong? Ano? fighting for the sovereignty of our country. So, where are you coming from? Mr. Chair, I have been reading a lot and I have been being bombarded with a lot of news about the South China Sea issue. And among this news or information that I have been able to obtain is that the United States is using the Philippines. Kita nyo yung mga paliwanag nito Silvic, ganun talaga kasi alam mo, pag-aharap tayo kay bro, dapat disente tayo. Ganun yun, kaya pagdating ko rito mga kababayan, syempre wala nang bihis-bihis. Sabi ko, iyan mo na, bahala na sila. Baka mamaya, mabis na ako kung sino ako. Oo. Nakapangmalakasan tayo. Tuloy! To promote its agenda in the South China Sea. And it is on Google, it is in the news. And Okay. the basis of my assertion about Commodore Tariela is very striking because yung pong ginagamit niya mga terms regarding the South China Sea issue Ayan na. is very similar to the United States propaganda regarding the South China Sea issue. Kita nyo mga kababayan, sinasabi pa mga kababayan na yung Amerika daw gumagawa ng propaganda. Kita nyo? Ganyan ang mga DDS. Kaya wag na kayong magtaka. Ano ba tinraining nyo talaga? Di ba kasama ka sa pumunta sa China? Di ba? Ano yung tinraining nyo doon? Kailangan malaman ng mga taong bayan yan eh. Oo. Buti na lang hindi ako naging senador, mga kababayan. Gigisain ko talaga yan. Hindi ko tatantanan yan. Sasabihin ko sa kanya, ano ang ginawa nyo sa China? Ano ang tinraining ninyo? Ano talaga ang mga tinuro sa inyo? Di ba? And it is also on record that Commodore Tariela has been to the United States, has been very Kita mo, tinuro mo pa si Tariela. Ikaw nga galing China. Ibang klase talaga itong mga ito, mga kababayan. Ibang klase. Tuloy. is very supportive of the assertive transparency that is being propagated by the United States in the South China Sea. Kita nyo, mga kababayan, sinasabi pa na gumagawa ng propaganda itong mga sila Uncle Sam. Saan, mga kababayan? Diyan. Ang tawag niya, South China Sea. Kita nyo, mga kababayan, ayaw nilang gamitin yung West Philippine Sea. Ganun sila katindi, mga kababayan. Ibang klase eh. Ayaw gamitin yung alin, mga kababayan. Yung West Philippine Sea ang ginagamit, South China Sea daw. Tuloy. Trying to understand, no? You're saying that he is a lapdog just because he's fighting for what is rightfully ours?
It's in the similar vein, in the similar... Kasi yun din naman po ang sinisigaw ng mga mamamayang Pilipino. Atin po yun. Totoo yan, pero hindi nila sinasabing atin yan. Bagkos mga kababayan, parang may kinakampihan. Imbis na kampihan, yung ating mga mangingisda, yung ating mga Coast Guard, binabatikos pa ng mga yan. May narinig na ba kayo sa kanila na ipagtanggol yung ating mga mangingisda na tinataboy at ninanakawan ng mga isdang nahuli nila? Sige nga po mga kababayan. Abay, nasaan naman ang puso ninyo? Yung ating mga mangingisda, mga kababayan, inaagawan ng kanilang mga huling, mga mamahaling isda. Samantalang mga kababayan, itong mga Chekwa na nandiyan dyan, na nagbabantay din daw, aba mga kababayan, parang na lang parang pumipili na lang sa palengke. Nang walang bayad mga kababayan. Pipiliin yung malalaki at yung mga masasarap. At saka yung mga mamahal na isda. Kita nyo, di ba sila naawa? Tanong ko ulit, kailan nyo sila narinig na ipagtanggol yung ating mga mangingisdang pobre dyan? Wala ho. Wala. Tanong ko ulit, kailan nyo sila narinig? Mula kay Digong hanggang sa pinakamababang amuyong. Kailan nyo sila narinig na ipagtanggol yung ating mga Coast Guard dyan? Yung isa pa nga, nabalian na ng isang daliri. Meron ba kayong narinig? Wala! Wala! Kita nyo? Tuloy! Yun din po yung sinisigaw ng mga mangingisda na nanggagaling sa Zambales na araw-araw kinakawawa na binabangga ng mga Chinese militia vessels. Kita nyo bilang Pilipino po, ako po, nasasaktan po ako ron. Opo sa mga ganong mga pangyayari, nasasaktan po ako ron para sa mga kapwa natin Pilipinong mangingisda. Tanong ko, kayong mga DDS, nasasaktan ba kayo? Para sa mga kapwa natin Pilipinong mangingisda? Sige nga. Nasasaktan ba kayo? Wala, di ba? Anong klase kayong mga Pilipino? Sigaw kayo ng sigaw sa mga vlog nyo. Sigaw kayo ng sigaw sa mga rally ninyo. Mahal kong Pilipinas. Putik na ina. Yung mga kababayan nyo nga, hindi nyo mapagtanggol. Sino pinagtatanggol nyo? Si Digong. Si Digong ng si Digong. At saka si Sara. Yun din naman po yung nararamdaman ng milyon-milyong Pilipino na yun po talaga ay para sa Pilipinas at pagmay-ari ng Pilipino. At ngayon po nakakalungkot, kanina nung ini-interpolate ni Kong Rog, pati yata yung Palawan, sinakop na rin ng China sa kanilang bagong press release. Yun na nga, mga kababayan, natalakay na natin yan Inikutan na nila yung Palawan Kita nyo mga kababayan, talagang aangkinin nila. Susunod mga kababayan, kung hindi pa napalitan si Digong, tandaan nyo, baka naging probinsya na tayo niyan. Diba? Yun naman yung gusto nila maging probinsya tong Pilipinas ng China. Diba mga kababayan? Ganun lang. Ganun lang ang gusto ni Digong. Siguro, pangarap niya yun. Kaso hindi sila nagtagumpay. Kaya nung humingi ng asylum, wala ka ng silbi. Bakit pa kami magbibigay sa'yo at poprotektahan ka pa? Wala ka ng silbi rito, kaya hindi ka pwede rito. Dito na tayo sa dulo. Dito na. Dito. Pasok. Sa atin na inagaw? Ano po yung ating territory na inagaw? O kinuha? If you want to get into a debate with me, Mr. Lopez, about this, then I'm sure we can. Kita nyo mga kababayan, ang tanungin ba naman yung mga tao dyan? Ano po yung teritoryo na inagaw? Hindi pa ba inagaw yung mga isla na yan? Yung mga isla na atin, sakop ng ating EEC, bakit? Hindi pa ba yun sapat? Ganyan ang isip ng mga DDS na yan. But my point is, you're saying that just because ang kulit na itong si Jan Macapobre, eto na Jan Macapobre, shout out sa'yo. Ayos na Ayos na. Tuloy. I, for example, believe that is rightfully owned and that is rightfully by the Philippines. And you're saying, and your logic is, I'm following U.S. Dictated narratives. Ganun po ba yun? Ganun po yung gusto niya sabihin.
Di ba mga kababayan? Ganun po niya, sasabihin niya parang sinasabing tuta tayo ng US eh. Oh. Mr. Chair, the South China Sea issue po kasi is a very complex issue. And ang nakakalungkot po kasi, ang Pilipinas po ang ginagamit because of our strategic location. The South China Sea issue, Tama po ba, Mr. Lopez, dahil sa palagay ninyo ginagamit yung Pilipinas? Tama po? tama po. Sir, this is a good example of how, like Mr. Lopez is countering our factual narrative in the West Philippine Sea. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading wrong information about our fight in the West Philippines. Tama ka, Tariela. Tama ka! Na dapat yan, mga tinutulig siya, mga kababayan. Di ba? O, kailangan mga kababayan, kaya nga ho nandito tayo eh. Para hadlangan tong mga naratibong pinapala mo sa mga kababayan natin eh. Maling-mali po yan, mga kababayan. Maling-mali po yung mga naratibo na mga mga sinisiksik sa mga isipan ng mga kapwa natin Pilipino ng mga DDS na to. Oo, yung tuloy. Oo, dyan mga kapobre, thank you naman. Matagal na akong pogi, ngayon mo lang napansin. Para ka naman silibayan eh. Tuloy. Ito ang dahilan kung bakit ang hirap nating pagkaisahin ng mga Pilipino. Correct! Napakahirap talaga kasi yung mga yan tinanim. Tinanim yung mga yan para guluhin. Guluhin tayo mga Pilipino at pag-away-awayin. Yun lang naman yan. Napakadaling unawain at intindihin. Diba? Tinanim itong mga DDS, mga kababayan, doon ng mga ng China para tayo ay guluhin, pag-away-awayin. Napakasimple. O, tuloy. Sa mga pagsasalita na katulad ni Mark Lopez na ganyan, that he never hesitates to call out the aggressive actions of the People's Republic of China. And he appears to even side with the People's Republic of China's narrative. Correct! Correct! O, di ba? Halatang-halata naman nakapanig doon. Di ba? Halatang-halatang nakapanig sa China, mga kababayan. O, tuloy. Kunyari, nung tinitira ng water cannons yung mga mangingisda natin, masakit sa akin yun. Correct. Sa akin din, boss. Masakit sa amin yun. Hindi lang sa'yo. Pag binabangga yung mga Coast Guard vessels natin ng mga dambuhalang Chinese vessels, masakit sa akin yun. Ay, masakit din sa amin yun. Aba, hindi lang ho sa inyo masakit yan. Pati sa amin masakit yan. Anyway, Tayo rin po, sir. Mr. Chairman, Tayo rin po nagwa-water cannon, Mr. Chair. Tayo rin po, nagwa-water cannon, Mr. Chair. Kita nyo? Kailan nyo nakita na nag-water cannon ang ating mga Coast Guard? Kita nyo mga kababayan kung gaano kasinungaling yan. Pinagbintangan pa tayo na nagwa-water cannon. Samantalang makikita naman natin sa mga video na yung mga barko ng China, ang mga nagwa-water cannon, meron pang laser. Sinaulit. Okay na, patisan ka. Di ba napakaloko talaga? Grabe tong hindi ako rito eh. Ito. Pakinggan ninyo. vessels natin ng mga dambuhalang Chinese vessels, masakit sa akin yun. Anyway, tayo rin po, sir. Mr. Chairman, Tayo rin po nagwa-water cannon, Mr. Chair. O, kita nyo mga kababayan yung asta. Fake news pa. Sinungaling ang puto. Alam nyo, kung hindi lang talagang sa isip ko talaga mga kababayan, ha? Minumura ko na yan eh. Sa isip ko, minumura ko talaga eh. Ayoko lang magsalita mga kababayan, magagalit si Lolo Whitey. Tuloy. again? Ayan. Mr. Chairman, Nabigla sila lahat. Nabigla lahat sila, mga kababayan, sa sinabi. What you said. Mr. Chairman, that's fake news. Fake news! Fake news talaga mga kababayan kung mga DDS. Nakakapanggigil. Di ba mga kababayan? Fake news talaga. Ganun nila niloloko yung mga tao. Tapos tayo pa yung sasabihin fake news dito.
Grabe, ibang klase, ibang level, mga kababayan. O, sige, tuloy. I know where did you get that information? Was it in the news? Ang pinag-usapan natin dito is all about the West Philippine Sea. Now, ano yung sinasabi mong water cannon? Ayan na. O, ano yung sinasabi mong water cannon na nagwa-water cannon ng Pilipinas? O, sige nga. Mr. Chair, I premised my statement po kasi kanina sinabi ko po that the South China Sea issue is a Hindi yan yung tanong. Sagutin mo yung tanong. O, kininam, simpang hulong ka to. Di ba, mga kababayan? Di ba? Hindi yan yung tanong. Sagutin mo yung tanong ni Paduano. complex issue Ay, involved. sandali po. Please answer my question. Yan! Yung tanong ang sagutin. Huwag ka mag-explain ng kung ano-ano. Oh. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Oh. Kasi po yung water cannon is a What? facility. Huwag ka magpalusot. Huwag kang magpalusot! Sinabi mo nagwo-water cannon ng Pilipinas eh. Kaya ho nagkakaroon ng maling impormasyon yung mga nanonood sa mga to eh. Kasi mga kababayan, sobrang fake news eh. Talagang gusto nila mga kababayan magkaroon ng kaguluhan eh. Putik na yan, pitpitan tayo latag na. Oh. Warn you. You're under oath. Ang water cannon Sagutin mo po, po Oh. where you refer that water cannon. Oh, saan mo kinuha yan? Sino ang reference mo dyan? Kaninong nagbalita na nagwa-water cannon ng Pilipinas, ininam? That you po, mentioned. ang water cannon Ano, nahihirapan na siya, hindi niya na mapaliwanag? Hindi niya na mapaliwanag, mga kababayan. Hindi na mapaliwanag. Tawagin mo si Libayan, baka mapaliwanag niya yan. Diba? Libayan, tulungan mo nga. Hindi na mapaliwanag, oh. Paliwanag mo, kakampi mo to eh. Oh, tuloy. deployment po kasi is one of the actions taken. Hindi yan ang tanong. Sagot yan, hindi naman yan. Sasagutin mo lang sa kanino mong nakuhang impormasyon na nagwo-water cannon ang barko ng Pilipinas. To, kininam. Makapa-high blood mo. To, kininanat toy. Sabi naman ni Ramel, Landishan. Ramel, adik ka? Ito sige, para sumaya ka. Sikretong malipwet, pwede pabul. Ulitin ko para maliwanagan ka. Ramil, bibigyan kita. Sikretong malupit, pwedeng pabulong. Ako yung adik, pero si Digong ang nakulong. Gets mo? Hindi mo magigets yan, bobo ka eh. Diba? Bobo ka eh, paano mo magigets yung sinabi ko? Sikretong malupit, pwedeng pabulong. Ako yung adik, pero si Digong ang nakulong. Puta! Hindi kayo ubra rito. Yung mga banat nyo na yan, lumang-luma na. Gumawa naman kayo ng para na bago sa pandinig dito. Dahil yung mga banat ko rito, dito nyo lang maririnig. Puta, gwapong-gwapo. Sasabihan, adik. Walang niya. Di ba? Tuntua kayo, no? Hindi ubra yan. Sige, diyan ka lang. Tuloy. Taken by a state. Pag meron po mga dispute na ganyan nga po, Pilipinas, ibig mo sabihin, mag-water cannon din sa China. pwede po. That's sinabi mo nag-water cannon. Oo nga! Sinasabi nag-water cannon eh. Walang nga naman mga kababayan eh. Naiinis na ako rito eh. Sinasayang yung forma ko rito. Galing pa naman ako kay bro. Walang yan na yan. Ang sakit sa ulo na itong si Mark Lopez. Akala ko naman matalino ka. Yung pala, isa ka ring fake news talaga. Tuloy! Mr. Chair, wala ako sinabi na ang Pilipinas na ginater cannon ng isang kalabang state. Ang sinabi ko, Ay! Paikot-ikot ka na. Tokin na naman nun. Tokin na naman nun. Tokin na naman nun. Walang yung mga kababayan. Ibang klase itong DDS na to. Tandaan nyo mga kababayan, pag ito nakaharap ko. Tuloy. Po, but we're talking about the West Philippine Sea. This will be your last one. Oo nga.
Yan ang pinag-uusapan natin yung West Philippine Sea. Nagwo-water cannon ba ang Pilipinas? Sabi mo yan. Bakit ngayon? Hindi mo na masagot yan. Sagutin mo ng diretso yan kasi nililin lang mo taong bayan eh. Di po ba, mga kababayan? O, tuloy. Warning. Or else I will cite you in contempt. This is your last warning. You're under oath. Opo. What do you mean that... Sige, kulong mo na. Putik na yan. Huwag mo nang patagaling, Paduano. Oo, idol kita. Sa totoo lang, idol kita. Mga maayos na naman ako bukas. Hindi nyo na naman ako maririnig na maayos na ito. Hindi pa naman ako na, nagiging active pagka hindi maayos ang boses ko, totoo naman, mga kababayan eh. Di ba? Totoo ba yung sinabi ko? Addict sila ng addict sa atin. Sino nakakulong? Di ba? Oh, sikretong malupit. Pwede pa bulong. Ako yung addict, pero si Digong ang nakulong. Ayos siya. Bigla ko lang naisip yun, mga kababayan. Eto na. The Philippines is using water cannon. Mr. Chair, ang sinabi ko nga po, ang Pilipinas po, nag-water cannon. Pwede po mag-water cannon. Hindi. Ay, di yan yung sinabi mo. Okay nila, magpalusot-lusot ka pa eh. Laglag ka. Di ba, mga kababayan? Siraulo rin to eh. Napakasinungaling. Ang daming ulo niya matatalino. Wala pa ako dyan, partida na. Kung nandyan pa ako. Ay, argay. Walang iya talaga. Ito na. Sinungaling eh. Walang pwede. Sinabi mong mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Sampalin mo, Paduano! Simpangulam! Simpangulam! Sinungaling, pulbot, ito, kininana, mingibabain. Kung ako pamilya, may kakahiya ako yan. Tuloy. Hindi po ako. Sige po, fake news po ako. Yan! Yun lang naman yun, dami mong pampalusot-lusot. Sasabihin mo lang na fake news ka. Fake news ka naman talaga. Di po ba? Ayan, umamin din. Fake news talaga siya. Sana nandyan si Marcoleta. Idol kita, Marcoleta. Maniwala ka sa akin. Sobrang idol ko yan si Marcoleta. Ibang klase. Kaya lang eh. Iba yung sinamahan eh. Iba. Fake news. Aminado, yung idol nyo. Wala na bang DDS ditong pupunta? Putik na yan. Kahit ora mismo, gagawin ko kayo ng bara. Yan lang yung banat ninyo. Pang-bobo lang yan. Tandaan nyo, sasabihin nyo, addict ka. Wala lang yan. Pang-bobong banat yan. Kailangan yung mga banat kakaiba. Yung bang may aliw factor. At hindi bago sa pandinig ng mga nakikinig. Ganon. Tama ba, Jojo Chavez? Uubra ba yung mga yan? Wala. Mike Cervera yung pinuntahan. Diba? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.